Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Minsan pa po, ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa aklat ng John, nasa chapter 5 na po ang ating pag-aaral at ang ating tatalakayin ngayong umaga ay ang verses 16 hanggang 29. Pinamagatan po natin ang pag-aaral na ito na Jesus is equal with God. Samahan niyo po ako at ating pong basahin ang mga talata. So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. In his defense, Jesus said to them, "My Father is always at his work to this very day, and I too am working." For this reason, they tried all the more to kill him. Not only was he breaking the Sabbath, but he was even calling God his own Father, making himself equal with God. Jesus gave them this answer, "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he sees his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows him all he does. Yes, and he will show him even greater works than this, so that you will be amazed. For just as the Father raised the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom he is pleased to give it. Moreover, the Father judges no one, but has entrusted all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me, he has eternal life, and he will not be judged, but has crossed over from death to life. Very truly I tell you, a time is coming, and has now come, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. And he has given him authority to judge, because he is the Son of Man. Do not be amazed at this, for a time is coming when all who are in their graves will hear his voice and come out. Those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulayan. Kahapon sa ating pag-aaral, tinalakay natin yung pagpapagaling ng Panginoon doon sa lalaking paralitiko sa pool ng Bethesda. Kung inyong nare-recall, nagpagaling ang Panginoon, ang sabi niya doon sa lalaki, tumayo ka, bitbitin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Ang lalaking ito sa kanyang pagtayo, naramdaman niyang magaling na siya. So bago pa tumugon yung lalaki sa Panginoon, ang sabi ng talata, pinagaling na siya ng Panginoon. Pero ang atin pong pagtutuunan ng pansin ay hindi ang physical healing. Kasi naniniwala tayo itong lalaking ito namatay din naman physically. Pero what is important for us to notice ay ang pagkakaloob ng Panginoong Hesukristo, hindi lang ng kagalingang pisikal, kundi ng buhay na walang hanggan sa lalaking ito dahil sa kanyang pananampalataya. At ang lalaking ito muli nakita ng Panginoon sa liwasan at ito'y buhay, lumalakad, magaling, at ang sabi niya, hanggang ngayon, magaling ka pa. Ika'y humayo at huwag nang magkasala. The word of the Lord to the man is always the word that is being uttered by Jesus to those whom he encountered. One example is the woman caught in adulterous relationship.
Pagkatapos itong iwanan ng kanyang mga manguusig at walang bumato, ang sabi ni Jesus dun sa babae, humayo ka at huwag ka nang magkasala. Ganon din ang binitiwan ng Panginoon sa lalaking paralitikong ito doon sa Pulo Bethesda, humayo ka at huwag ka nang magkasala. So, makikita po natin mga kapatid na magkatapos na makita ng mga Jewish leaders na ang lalaking ito ay magaling at gumaling na, nako, sa halip na matuwa, nagalit sila dahil ginawa ang pagpapagaling sa araw ng Sabath. At ito po yung ating itutuloy sa ating pag-aaral sa verse 16, because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute him. Sinimulan pong konfrontahin ng mga Jewish leaders kung sino si Jesus at saang otoridad siya kumuha ng mga bagay na kanyang isinasagawa. Mga minamahal na mga kapatid, alam niyo po, one of the most important questions in all of life is this: who is Jesus? Dahil marami naman po ang nakakarinig sa Panginoon. Marahil ang iba'y kilala siya. Pero hanggang saan yung ating pagkakilala? Sino nga ba ang ating Panginoong Hesukristo ayon sa pagkaunawa ng bawat isa? Alam niyo po sa Matthew 16, verse 13 to 14, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, tinanong niya ang kanyang mga disipulo. Tinanong niya at ang sabi niya, who do people say the Son of Man is? Sino ba sa tingin ninyo ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? Referring to himself. Sino ba ako? Ayon sa sinasabi ng mga tao. And they replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah, or one of the prophets. Mga minamahal na mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ganito rin ang sitwasyon. Marami naman ang nakarinig ng tungkol kay Kristo. Marami ang kiniklaim na kilala nila si Kristo. Kilala nila si Jesus. Iba't iba nga lang ang pagkakilala. Ang pagkakilala ng iba, siya'y miraculous worker katulad ni Elijah. Ang pagkakilala ng iba, si Jesus ay nagbabautismo katulad ni Juan. Ang pagkakilala ng iba, si Jesus ay propeta katulad ni Jeremiah. And many people today, mga kapatid, say, he is a good teacher. He is also a prophet. And Jesus can be a moral example. Gayahin natin siya, i-emulate natin siya, kung ano ang buhay niya, gayahin natin at makikinabang tayo. Marami pong ganon. Kaya ngayon mga kapatid, ang mga tagapagturo ng Biblia ay kinukuha example ni Jesus ng kanyang mga ginawa at pinapa-emulate sa mga tao. Ang tanong, meron ba talagang makakakopya sa kanya? Meron ba talagang makakagaya sa kanya? Magagawa ba natin na sumunod sa kanyang mga palatuntunan at sa kanyang example sa ating mga sarili lang? Mga minamahal na mga kapatid, in our passage today, Jesus make a claim that is far greater sa pagkakilala ng mga tao. Far greater and far more controversial. Because Jesus did not introduce himself only as a good teacher. Di ba natatandaan nyo, ang tawag sa kanya ng mga tao, mabuting guro. Sagot niya doon sa tumawag sa kanya ng ganito. Do you remember the rich young ruler? Sa Mark chapter 10, ano sabi niya? Mabuting guro, ano po ang aking dapat gawin para magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sagot ng Panginoon, bakit mo ako tinatawag na mabuting guro? Walang mabuti kundi ang Diyos. So Jesus, hindi naman niya sinabing huwag siyang tawaging good teacher, pero kinaklaro lang niya, do you really consider me as good? For there is no one good but God. Your consideration of me being good is not the same as you are considering me being God. So, inililinaw lang ng Panginoon. Kasi marami namang mga tao kinikilala si Jesus as a good teacher. Pero ang sabi ni Jesus, ang definition of being good is also the same as being God. So, yes, Jesus is known to us, to many, as a good teacher. But Jesus did not say that I am just a good teacher like anyone else and anybody else, considered by the world as good.
Many consider him as a prophet, pero si Jesus, hindi niya pinakilala ang kanyang sarili bilang propeta. Hindi lang niya ipinakilala ang kanyang sarili bilang moral example. Sa mga passage na ating binasa ngayon, Jesus claims to be equal with God. Mga kapatid, dito, pag-aaralan natin yung katotohanan na maging si Jesus. Kinlaim niya na siya ay co-equal with God. Itinatanggi ito ng maraming relihiyon katulad na ng Iglesia ni Cristo. They don't claim the deity of the Lord Jesus Christ. Hindi nila kinikilala ang pagka-Diyos ng Panginoon. Mga kapatid, this is not a misunderstanding. The claim of Jesus to be equal with God is not even an exaggeration. Ito po'y nanggaling mismo. Saan? Sa mga religious leader na gustong pumatay sa kanya. Dahil yung claim ng Panginoon na co-equal with God, ang reason why the leaders want to kill Him. Napakayabang mo, Ika, sa loob-loob nila. Bakit mo inaangkin na ikaw ay kapareho ng Diyos? And take note, mga kapatid, ito rin ang dahilan na dapat nating maintindihan na kung si Jesus, ayon sa kanyang bibig ay co-equal with God, then Jesus deserves worship, He has authority over our lives, and He holds our eternal destiny. Tandaan po ninyo, kung si Jesus ay equal sa Ama, nangangailangan na ang ating mga puso ay maggawad ng iba yung pagsamba because He deserves our worship. At kapag naniwala tayo that Jesus is truly equal with God, then the authority of Jesus is equal to the Father, equal with God. And He holds everything under the palm of His hand. Now, pag-aralan natin para maidepensa natin ang ating pinaniniwalaang doktrina that Jesus is equal with God according to the very words of Jesus Himself. Jesus claims equality with God. Saan po natin mababasa yan? Sabi ng talata, verses 16 to 18. So because Jesus was doing these things on the Sabbath, the Jewish leaders began to persecute Him. In His defense, ano sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng mga leader ng Hudyo, bakit ka nagpagaling ng araw ng Sabat? Ang sagot ng Panginoon, my Father is always at His work to this very day. And I too am working. Naintindihan niyo po ba, mga kapatid, ang sagot ng Panginoon? Yung aking Ama, ang sabi ni Jesus, hindi tumitigil sa paggawa. Kaya ako hindi rin tumitigil. Bakit niyo ko questionin kung anong oras, kung anong araw, kung anong petsa, at kung ano ngayon ang aking ginagawa? Kung anong ginagawa ng Ama na hindi tumitigil sa paggawa, ganun din ako. So, ano makikita natin? Sa verse 18, dahil dito, tinangka ng mga leader ng Hudyo na patayin siya. Hindi lang dahil sa nagpagaling siya ng araw ng Sabat. Kung hindi, kine-claim ni Jesus na equal siya sa Ama. Dahil kung anong ginagawa ng Ama na hindi tumitigil, siya rin daw ay hindi tumitigil. Alam niyo na bawal sa mga Hudyo. Paglabag sa Hudyo, ang gumawa at kumilos sa araw ng Sabat. Pero si Jesus, kinlaim niya, kaya ako hindi tumitigil at kaya ako gumawa ng himala maging araw ng Sabat kasi yung Ama hindi tumitigil, so ako hindi rin titigil. Meaning, Jesus is claiming, I am equal with the Father. And the Jews were persecuting Jesus because He healed on the Sabbath. But the response of Jesus is something very shocking. Sabi niya, God never stopped working. So even on the Sabbath, mga kapatid, ang mga Hudyo tumitigil ng gawain pag-araw ng Sabbath. Tama?
Wala pong kikilo. Sabbath day yun eh. Sabbath is the day of rest. Pero in reality, mga kapatid, ang Diyos ba tumitigil sa kanyang ginagawa? Ang Diyos ay hindi natutulog. We all know that. Ang Diyos ay hindi nagpapahinga. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay na gumagalaw sa mundong ito. Siya ang nagpapaihip ng hangin. Siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang nagpapalipad ng kailangang paliparin. Siya ang nagpapagalaw ng lahat ng kailangang pagalawin. Sa madaling sabi, it is God who sustains the universe. Isang segundo lang na tumigil ang Diyos sa mga gawain ito, what will happen to the world? Na-imagine niyo po ba yun? Isang segundo lang tumigil ang Diyos sa kanyang ginagawa, we are all doomed. It is God who sustains the universe. It is God who gives life. Can we say amen? Subukan ninyo na tumigil ang Diyos sa patuloy na pagkakaloob ng buhay, patay tayong lahat. Because God governs all things. Naisip nyo na po ba na if God stopped working, everything would collapse? Amen? So yun po ang realidad at ang Diyos hindi tumitigil. Araw-araw, sigu-segundo, maging sa oras na ito na nakikinig kayo sa akin, habang ako'y nangangaral, God is working. He never stopped. He never stopped working. May kanta pang ganun eh. He never stopped working. And if God will stop working, everything would collapse. At alam ito ng mga Hudyo. Alam ng mga Hudyo ang katotohanan ito, yung sovereign God is working. Ang kinabubwisit nila, yung claim ni Jesus, the same divine work. Jesus says in his defense, my Father is always at his work to this very day, and I too am working. Anong ibig sabihin, mga kapatid? This is not just saying he serves God. Jesus is saying he works the same way God works. At mga kapatid, nakakatuwa, yung ibang mga mananampalataya sa panahon natin, dito naintindihan. Pero yung mga Hudyo na nandun sa panahon yon, yung mga leader ng Jewish religions, intindi nila ang ini-imply at sinasabi ng Panginoon that Jesus was claiming equality with the Father. He works the same way God works. Hindi na misinterpret ng mga Hudyo yung claim. Nakakalungkot yung maraming relihiyon ngayon, yung mga iglesia ni Kristo, ni Manalo ngayon, hindi nila nakita ito. Na itong katagang ito'y claim ni Jesus na kung anong ginagawa ng Ama, siya rin niyang ginagawa. Meaning, the work of the Father and the work of the Son is equal, the same. At ito ang realidad, the Jews understood clearly. At dahil naintindihan nila yung claim, ano gusto nilang gawin? O dahil doon, gusto nilang patayin si Jesus. For this reason, they tried all the more to kill him. Dahil naintindihan nila yung claim ni Jesus, na kiniklaim ni Jesus na co-equal siya sa Ama, lalong nag-umigting ang kanilang pagnanasang patayin siya. Hindi na lang dahil sa binrake niya ang araw ng Sabat. Hindi na lang dahil nagpagaling siya ng araw ng Sabat. Higit na doon ang pinaghihimutok ng kanilang puso. Higit pa ron ang kinagagalit nila ngayon. At ang kinagagalit nila ngayon, he was even calling God his own Father and making himself equal with God. Nasulat yan sa John 5:18. Jesus claimed he is equal with God. At ito ang dahilan. No? Kaya naghihimutok ang mga Jewish leaders. They were right. Jesus was not just claiming closeness to God. Jesus was claiming equality with God. Ngayon, anong pruweba nito? Ang sabi po
sa verse 19 to 20, si Jesus shares the same nature and same will as the Father. Kung ano yung nature ng Ama, ganun din ng Panginoong Jesucristo. Anong sagot ng Panginoon? Jesus gave them this answer. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can only do what he sees his Father doing. Again, binigyan ng reiteration ng Panginoon. Hoy, wala akong ginagawa sa aking sarili lang. Lahat ng aking ginagawa ay kung ano yung nakita ko sa Ama, sa aking Ama. Because whatever the Father does, the Son also does. Ay di lalo nang nanggalaiti. Inangkin ng Panginoon kung ano yung ginagawa ng Ama, siya niyang ginagawa. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows Him all He does. Yes, and He will show Him even greater works than this, so that you will be amazed. Sabi ng Panginoon, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing. Ano pong makikita nating aral dito? Ito yung tinatawag na perfect unity between the Father and the Son. Jesus is not independent from the Father. He does not act separately. He does not contradict. Instead, He acts in perfect unity with the Father, the Son, and the Holy Spirit. Same works, same power. Sabi ni Jesus, whatever the Father does, that the Son does likewise. So if you're going to think about it, sino ba yung creator sa Genesis? So if the Father is the creator, yun din ang ginagawa ng anak, ibig sabihin kasama ang anak sa creation. Can we say amen? Kaya po yung kataga na let us create man according to our image, ay ito ang sagot ng mga talata. Kung anong ginawa ng Ama, yun din ang ginawa ng anak. Sa creation of universe, kasama ang anak. Jesus does it. Sa pagkakaloob ng buhay, Jesus does it. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. And take note, yung paghatol, paghukom, na tanging Diyos lang ang pwedeng gumawa, ibinigay iyon sa anak. Ayon din sa mga talatang ating binabasa. Take note, creation, sustaining life, and judgment. Kung si Jesus ay tao lang, hindi niya kayang gawin yan. At kung si Jesus ay tao lang, taong dumating at ang sabi, taong umakyat sa langit at taong umupo sa kanan ng Diyos Ama, na claim ng mga iglesia ni Manalo, walang kakwenta-kwentang si Jesus. But the Jesus that we knew, as the Bible taught us, He is the same works, has the same power with the Father. And these things are not merely a work of man. This is the work of God. Can we say amen? Hindi lang po ang makikita ay perfect unity, hindi lang same work, same power, we can also see a loving relationship between them. Ano sabi ng Panginoong Hesus? For the Father loves the Son. So the Trinity is not just power, it is relationship. The Father loves the Son, and the Son obeys the Father. And this shows us our salvation flows from divine love and not obligation. Hindi po naobliga si Jesus ng pagpunta rito. Hindi po siya napilitan, hindi po siya itinulak ng Ama para pumunta sa lupa at magkatawang tao. Ito po ay because of a divine love, rooted in the divine loving relationship between the Father and the Son. Amen, mga kapatid? So, sa verse 21 to 24, may maganda pa ho na ipinakita sa atin ng purpose ng pagparito
ng ating Panginoon. Ikatlong punto, Jesus has the power to give life. Ito ang binabanggit ng verses 21 hanggang 24. For just as the Father raises the dead and gives them life, even so the Son gives life to whom He is pleased to give it. Maganda po ito mga kapatid, pakinggan niyong mabuti. Sabi, ang Diyos Ama ang nagbibigay ng buhay. Tama? He is the source of life. Walang batang ipapanganak kung hindi kalooban ng Ama. Tama po ba? Kaya pag isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, pero wag natin kakalimutan kung hindi ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa sinapupunan at pinahintulutang magtagpo yung egg cell doon sa yung sperm cell sa egg cell ng isang ina at ng ama, walang mabubuo. At ang nag-orchestrate nito, hindi yung mga magulang, kung hindi ang amang nasa langit. Amen? And Jesus is also claiming here na meron siyang kapangyarihang magbigay ng buhay. And take note, katatapos lang niya ditong magpagaling ng isang paralitiko. At ang buhay na tinutukoy dito ng Panginoon ay hindi lang pisikal na buhay, kundi buhay na walang hanggan. No, atin po yung pag-aaralan. No po? So ang sabi diyan, for as the Father raises the dead and gives them life, so also the Son gives life to whom He will. Ano ipinakikita rito ng Panginoong Hesus? Yung sovereign power over life. Jesus gives life, kanino? To whom He will. Mga kapatid, this is a very strong statement of sovereignty. May kapangyarihan ang Panginoong Hesus na magbigay ng buhay. Na po? From the Reformed perspective, ito ang paniniwala natin eh. Salvation is not based on human decision. It is based on Christ's sovereign will. May kapangyarihang si Jesus na magbigay ng buhay. Jesus is the source of life. And what kind of life? Dalawa ang buhay, mga kapatid. Buhay na pisikal at buhay na espiritual. So anong buhay ang binabanggit ng Panginoon? Jesus is the source of spiritual life. Sa verse 24. Para lang linawin natin na ang buhay na tinutukoy ng Panginoong Hesus na kaya niyang ibigay, hindi lang pisikal. Na madalas namang nami-misinterpret ng mga Pentecostal na ang reference nito'y kasaganaan ng pisikal na buhay. Pero ang buhay na tinutukoy ni Jesus dito, very truly I tell you, whoever hears my word. Ang kausap niya ba diyan, buhay o patay? Physically. Siyempre, physically, buhay yan. Tama? Physically, buhay yan kasi sino man daw na nakakarinig. Kung hindi ka bingi at ikay buhay, sigurado maririnig mo ang tinig ng Panginoon. Buhay ka. Amen? Physically. Pero take note, ang sabi ng Panginoon, and believes Him who sent me has eternal life. So ang pinag-uusapan dito is not physical birth. Kung hindi ang pagkakapanganak at buhay na walang hanggan, spiritual ito. Notice, ang sabi, whoever hears my word, hindi sinabing not will have, but has eternal life. Eternal life means you will have life after death at walang hanggan. Eternal life begins the moment we believe. Mga kapatid, ang tanong, sino ang maniniwala? So ang sabi diyan, yung nanampalataya lumipat na from death to life. John 5:24, He has crossed over from death to life. So without Jesus, we are spiritually dead. Amen? Ito ang kalagayan ng lahat ng taong wala kay Kristo.
spiritually dead. Kaya nga lagi sinasabi ni Jesus kay Nicodemo sa John chapter 3, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So in order to see the kingdom of God, one must be born again. Eh sabi ni Nicodemo, paano mangyayari yon? Papasok ba ako sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak na uli? So, Nicodemus is telling something different from what Jesus was discussing. Nicodemus was referring to physical birth, but Jesus is talking about spiritual birth. Oo, hindi ka na kailangan pumasok sa sinapupunan ng nanay mo. Hindi naman yan ang tinutukoy ko eh. Ang tinutukoy ko, according to Jesus, is a spiritual birth. No? What is born of the flesh is flesh. What is born of the spirit is a spirit. Do not be marveled. You need to be born of water and of the spirit. You are born of water physically, but you need to be born in the spirit because your spirit is dead. And when you are dead spiritually, according to what we are discussing, you will never get to hear the word of Christ. Only when you are alive that you will hear words, and only then that you will believe. Amen? Spiritual ang tinutukoy dito. In Christ, mga kapatid, we are made alive. Kay Jesus, tayo ay ginawang buhay. At ang tawag dito, doctrine of regeneration, or yung iba, rebirth, or yung iba, born again. God gives life to dead sinners. And once you get revived, once you get born again, then the word of Jesus you will hear, and because you heard it, you will believe, you will repent of your sin, you will be converted. Amen? Hindi ko alam kung ano pang paliwanag ang pwede kong gawin. Paulit-ulit lang ako dito. Imposibleng manampalataya ang taong wala kay Kristo. Dahil siya patay. So, sino ang kikilos? Kikilos ang Diyos. Bubuhayin muna ang patay na espiritu. And because we are now made alive, we will believe. Ang sabi ng Bible, very truly I tell you, whoever hears my word and believes him who sent me has eternal life and will not be judged, nag-cross over na from death to life. So ano pong makikita natin dyan? Yung mananampalataya ay yung mga taong binuhay muna espiritual. At sila, binigyan na ng buhay na walang hanggan. Ganon din naman yung John 3:16 eh. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. For whoever believes, ang tanong lagi, sino yung whoever? Sila, yung mga pinili ng Diyos sa kaligtasan, sila yung bubuhay ng Diyos sa kanilang kalagayang patay espiritual, at sila yung mananampalataya. Hindi tsambahan yon mga kapatid. Hindi tsambahan yung whosoever. Yun po yung mga tiyak na dahilan ng misyon ng pagparito ng Panginoong Hesus. Sila ang kanyang tutubusin. Tiyak yun, sigurado yun. Meron pong siguradong misyon si Hesus na pupuntahan. And He is not for all the people personal. Hindi lahat ng tao. Dahil kung tiyak na si Jesus ay isinugo sa lahat ng tao, then He is so powerful, He can all save humanity kung iyon ang intensyon. But no, Jesus came to a sure intention for a sure mission, and that is to save what the Father gave Him. Kung sino yung ibinigay ng Ama sa Kanya, siguradong mananampalataya sa Kanya. At ito ang dahilan kaya siya isinugo. Sa ibang termino, sila yung pinili na iligtas ng Diyos bago pa man likhain ang sanlibutan. Amen? Mga kapatid, Jesus is the final judge. Verse 25 to 27. Very truly I tell you, a time is coming,
and has now come, when the dead will hear the voice of the Son of God, and those who hear will live. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Nang nakikipag-usap ang Panginoon sa mga Jewish leaders, ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo, darating ang panahon at ngayon na yon, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak at ang makakarinig ay mabubuhay. Sino daw ang mabubuhay? Yung makakarinig. For as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. And He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. Mga kapatid, kapag narinig mo ang tinig ni Jesus at ikay nanampalataya, narinig mo ebanghelyo, narinig mo ang pangangaral, kung anong ginawa ng Panginoong Hesus, yung atoning work ni Jesus sa cross. Kapag narinig mo ito at ikay nanampalataya, isa lang ibig sabihin, pinagkalooban ka ng buhay espiritual. Na-regenerate ang iyong espiritu. Binuhay ka muna mula sa kalagayang patay, kaya ka nakakatugon, kaya ka nanampalataya, kaya ka ngayon sumusunod kay Jesus. At dahil doon, ikaw ay pinagkalooban na ng buhay na walang hanggan. Hindi ka na hahatulan. The Father judges no one according to the verse. The judgment was given all to the Son. Pag-aralan natin ito. Authority given to Jesus. All judgment belong to Him. Why? That all may honor the Son just as they honor the Father. Again, dito makikita natin yung equality ni Jesus sa Ama. Kung pinararangalan natin ang Ama, pararangalan natin ang Anak. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. That is the prayer that the Lord Jesus taught His disciple. Parangalan ang Ama. Bigyan ng kaluwalhatian ng Ama. At ang Panginoong Hesukristo ay inonor din ng Ama. So to dishonor Jesus is also to dishonor God, because both are co-equal in giving and in giving honor. Amen? So authority given to Jesus, and Jesus is both Savior and Judge. Alam niyo, malungkot, many people like Jesus as Savior. Gusto natin siyang tagapagligtas. But the reality, we reject Him as Judge. Pero you cannot separate the two. The same Jesus who saves is the same Jesus who will judge. Ibinigay sa Kanya yun eh. Ang Jesus na siyang tagapagligtas, ang Jesus din na hukom. At kilala niya kung sino ang Kanyang iniligtas, kilala niya rin ang Kanyang hahatulan. At ang title na ibinigay sa Kanya, ano pong title? The Son of Man. Because He is the Son of Man. And this title comes from Daniel chapter 7, nang nakita ni Daniel ang divine figure. Palatandaan, the authority given to govern all nations. Jesus is the King and the Judge. If you're going to read Daniel chapter 7, wala na po, masyado nang mahaba kung tatalakayin ko pa po ngayon. Pero dyan, ipinakikita yung authority ng ating Panginoong Hesukristo. Now, siya ay Diyos, tagapagligtas, at siya ay hukom. Puntahan natin yung coming resurrection, dulong bahagi ng mga talata, para lubusan nating maintindihan. So, the coming resurrection and judgment. Sa verse 28 and 29, do not be amazed at this, for a time is coming
when all who are in their graves will hear His voice. Ano kaibahan nito doon sa verse 25? Di ba sa verse 25, ang sabi doon, very truly I tell you, a time is coming and has now come. Sa Tagalog yun darating ang panahon at ang panahon na yun ay ngayon nga. Ano daw mangyayari? When, ano sabi ron? The dead will hear the voice of the Son, and those who hear will live. So doon sa verse 25, ang ipinapahayag ng Panginoong Yesus doon, verbatim sa Tagalog, darating ang panahon at ang panahon yun ay ngayon nga na marinig ng mga patay ang tinig ng anak. So Jesus is referring to the dead spiritually. Yung mga taong kausap niya ron, patay sa espiritual at darating ang panahon at ngayon na ngayon na maririnig ng mga patay, maririnig ninyo ang tinig ng anak. At yung makakarinig at mananampalataya ay mabubuhay. Sa verse 26, for as the Father has life in Himself, so He has granted the Son also to have life in Himself. Pero dito sa verse 28, ang sabi niya, patuloy, huwag kayong mamangha. For a time is coming when all who are in their graves will hear His voice. So dito sa 28, hindi na po ito spiritual na pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan dito, physical death na. Libingan ang pinag-uusapan dito Yung mga patay na nakalibing, darating yung panahon at ito'y mangyayari sa ikalawang pagparito ng Panginoon na ang mga libingan maririnig ang boses ng Panginoon. And they will come out of the grave, buhay at patay. Kaya ang sabi sa creed, no, He will come to judge the living and the dead. Yung mga namatay, bubuhayin. Both the believer and the unbeliever. So ano sabi dyan? All who are in the tombs will hear His voice. Magkakaroon ng universal resurrection. Everyone will rise. Believers and the unbelievers. No one can escape this. Sa panahon na yon, sa pagdating ng Panginoon, sa paghukom, may dalawang destinies lang. Those who have done good, to the resurrection of life. And those who done evil, to the resurrection of judgment. Naalala niyo po ba mga kapatid, yung parable of the wheat and the tares? Isang gabi, yung farmer naghasik ng mabuting binhi. At habang siya'y nakapaghasik ng mabuting binhi, yung kanyang kaaway, naghasik din ng masamang damo. Sabay na sumibol yung mabuting binhi at yung masamang damo. Nung sumibol ito, hindi mo naman ma-recognize kung sino ang mabuti at kung sino ang masamang damo. Sino yung wheat, sino yung tares. Kaya sabi ng mga alipin, Lord, nagsibulan din yung masamang damo. Ano gagawin namin? Bubunutin na namin. Ang sagot ng Panginoon, wag. Pag binunot niyo yan, baka madamay yung ating itinanim na trigo. So ang gagawin natin, hintayin natin sila. Hayaan natin silang magkasama dyan. May panahon. Ang panahon ng pag-aani, ang sabing mag-aani mga anghel, paghihiwalayin ang trigo at ang masamang damo. Uunahin yung masamang damo, bibikisin at itatapon sa apoy. Yung trigo, bibikisin at dadalahin sa bangan ng Panginoon. Two destinies. Those who have done good, to the resurrection of life, to the barn, and to those who have done evil, to the resurrection of judgment. Itatapon para sunugin. This does not teach salvation by works. Instead,
good works equals evidence of true faith. Amen? Tandaan, yung good works na binabanggit dito ay ang ebidensya ng tunay na pananampalataya. Yes, we are saved by grace through faith, and we are saved sola fide by faith alone. But the faith that truly saved is not alone, it will always produce good works. Ang pananampalatayang walang gawa, patay eh. Pero yung tunay na pananampalataya, magbubunga ng tunay. At ang tunay na bunga nito'y mabuting paggawa. Take note, evil works equals evidence of unbelief. Kaya yung binabanggit dito, sinasabi rito, those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. Hindi po ito pagtuturo ng salvation is by good works. Yung works reveal the heart. Amen? And there will be eternal consequences. There are only two outcomes. Ano yung outcome? One, eternal life. Two, eternal judgment. No middle ground. Walang nakapagitan dyan. Either buhay na walang hanggan o eternal judgment. Amen? Now, i-apply natin ang ating pinag-aaralan. Hindi mo pwedeng sabihin Jesus is just a teacher. Si Jesus ay hindi lang mabuting guro. He is God in the flesh. Can we say amen to that? Paniwalaan mo, sampalatayan mo, si Jesus ay Diyos in the flesh. Pangalawa, you need to honor the Son. Whoever does not honor the Son does not honor the Father. So we need to worship Jesus and be obedient to Him and trust Him always. Amen? Third, we need to trust in His power to save. You are not saved by your own effort. You are not saved by your own religion. You are not saved by good works. You are saved by Christ alone. Solus Christus. Yan po ang awitin ng tinig ng pag-asa. Sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola scriptura. Ang inyong lingkod ang naglatag po ng lyrics ng inaawit natin sa tinig ng pag-asa. No. So we need to be prepared for judgment. One day, you will hear His voice. You will stand before Him. The question is, will it be life or will it be judgment? Amen? So bilang konklusyon mga kapatid, Jesus is not merely a healer from Bethesda. Hindi lang siya manggagamot doon sa pool of Bethesda. Jesus is equal with God. He claimed it. He is also the giver of life. He can give life. And He can judge all because He is the Savior of sinners. So that the call for us today is, hear His voice, believe in Him, receive eternal life. Amen? For some reflection questions, one, do you truly believe that Jesus is equal with God? Or do you treat Him as just a teacher? Have you personally experienced passing from death to life through faith in Christ? Is your life showing obedience of true faith through obedience? Or is your life showing evidence of true faith through obedience? And the last, are you ready to stand before Jesus as judge? Tayo po'y tumungo, tayo manalangin. Heavenly Father, we thank You for revealing Your Son as equal with You, full of power, full of authority, and full of grace. Help us to believe in Him, to honor Him, and to trust Him completely. Grant us life through His Word, and prepare us for the day we will stand before Him. May we not fear judgment, but rejoice in the salvation found in Christ alone. In Jesus' name, we pray. Amen.
Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.